Po tayo sandali. No? Muli mga kabatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Merong isang author ng mga children's book. Ang pangalan niya po ay si Dr. Seuss. Siguro meron tayo mga nakita at nabasa ng mga kwento na kanyang isinulat. Si Dr. Seuss. Ang kanyang talagang pangalan ay Dr. Seuss Geisel. At ang sabi ni Dr. Seuss ay ito: don't cry because it's over. Smile because it happened. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Madalas, naluluha tayo, nalulungkot tayo kapag natapos ang isang bagay. Pero para kay Dr. Seuss, ang mahalaga, ngumiti tayo, magpasalamat tayo, matuwa tayo na nangyari ang isang bagay na iyon. Siguro mga kabatid, alam natin na ang lahat ay mayroong katapusan, pati yung ating buhay. Sabi nga nila, kung merong isang bagay na siguradong mangyayari sa ating lahat, ito ay ang kamatayan. Pero ang mahalaga ay hindi yung ating tutukan paano ang isang tao o kailan ang isang tao ay namatay. Kung hindi ang magandang ating pag-ukulan ng pansin, paano ba tayo nabubuhay araw-araw? Bakit? Kasi kung paano tayo nabubuhay araw-araw, doon tayo maalaala ng ating pamilya at ng ating kapwa. How we live will determine how we will be remembered. Kaya nga po sa araw ngayon na ating ginugulita, ang mga pumanaw nating kamag-anakan na ang kanilang pangalan ay nasa ating harapan, imbitahan ko po kayong pagnilayan yung salitang live, mabuhay. Kasi baka kahit tayo ay buhay pa, pero baka may mga pakakataon, we are not truly alive. We are not really living. Kaya po yung salitang live, mahalagang ating tandaan araw-araw habang tayo ay naglalakbay sa lupang ibabaw. 4 na letra, yung salitang live. First is L. Let us love fully and faithfully. Love fully and faithfully. Alam po natin na ang pag-ibig ang nagbibigay kabuluhan sa ating buhay. Ang pag-ibig din ang dahilan kung bakit ang isang taong pumanaw ay ating namimiss. Kasi kapag walang pag-ibig at nawala ang isang tao, wala tayong kalungkutan, wala tayong panghihinayan. Pero yung pag-ibig ang nagbibigay kabuluhan sa ating buhay at lakas para tayo magpatuloy sa ating buhay araw-araw. Ang nakakalungkot nga lamang ay kapag tayo ay buhay pa, pero wala tayong pag-ibig. Kasi baka merong mga pakakataon ang isang tao buhay pa, pero siya ay punong-puno ng galit sa kanyang puso. May mga taong ayaw niyang kibuin at iniiwasan, kaya lumiliit yung kanyang mundo at bumibigat yung kanyang kalooban. At kung yung panahon na yung taong yun ay namatay na, saka nagsisisi. Bakit hindi ko siya pinatawad? Bakit hindi ko siya kinibo? Bakit hindi ko siya nilapitan? Bakit ako'y nanatili sa aking galit? Yan ang unang letter in the word live. Letter L. Let us love fully and faithfully. Kasi diyan tayo maalaala at diyan din magiging makabuluhan yung ating buhay kapag mayroong pag-ibig sa ating mga puso. Siguro maganda ding ating tingnan, paano ka bang magmahal bilang asawa, bilang magulang, bilang anak, bilang kaibigan. Kasi yan ang maalaala ng iyong pamilya tungkol sa iyo. Sana hindi yung iyong galit ang mananatili sa kanila. Kung hindi yung mga panahon na kanilang naramdaman, yung iyong pag-ibig sa kanila araw-araw. Alam po niyo, merong isang activist, si Helen Keller. Ang sabi ni Helen Keller, what we have once enjoyed, we can never lose. All that we love deeply becomes part of us. What we have once enjoyed, we never lose. All that we love deeply becomes part of us.
kapag meron tayong minahal, yung minahal nating yun, nagiging bahagi na ng ating buhay. Kahit sila ay wala na. First is letter L, love fully and faithfully. Pangalawa is letter I, let us impart good lessons to others. Kasi madalas iniisip natin, ano kaya yung aking iiwanan sa aking pamilya? Ano kayong aking ipapamana sa aking mga anak? Ano ba yung kanilang makukuha mula sa akin kapag ako ay wala na? Pero mga kapatid, ang magandang ating tandaan, hindi lamang bagay, kayamanan, lupa, pera, yung ating ipinapamana o iniiwan sa bawat isa. Kung hindi, ang pinakamahalaga ay life lessons. Kasi nga minsan, sa sobrang kaabalahan natin sa ating hanap buhay, tayo ay hindi na nagkakaroon ng panahon para kumain ng sabay-sabay, para magkwentuhan. At minsan, kapag namatay na ang isang tao, wala tayong maalaala na mga aral na kanilang iniwan sa atin na siyang pinaghuhugutan natin mismo ng lakas. Siguro yan ang pangalawang letter na mahalaga in the word live. Letter I, impart good lessons to others. Ano ba yung tinuturo mo sa iyong pamilya? Ano ba yung mga lesson sa buhay na naalaala ng iyong mga mahal sa buhay kapag sila ay wala na sa iyong piling? Alam po nyo, merong isang magaling na ancient Greek statesman, si Pericles. Ang sabi niya, what you leave behind is not what is engraved in stone monuments. Ang ating daw iniiwan ay hindi kung ano yung nakasulat o nakaukit sa mga lapida ng sementeryo. Kasi minsan ang ganda-ganda ng mga nakasulat sa lapida ng sementeryo tungkol sa ating mga pumanaw na mahal sa buhay. Pero ang sabi niya is, what you leave behind is not what is engraved in stone monuments, but what is woven in the lives of others. What is woven in the lives of others. Kasi lahat tayo mga kapatid, meron tayong kanya-kanyang kwento ng ating buhay. At yung kwento ng buhay natin ay nagiging bahagi din ng kwento ng buhay ng ating pamilya, ng ating kapwa. Yan ang pangalawang ating tignan, letter I. Impart good lessons to others. Sana yung ating iniiwan, hindi lamang bagay. Sana ang ating ipinapamana sa ating pamilya, sa ating kapwa, ay yung magandang mga aral tungkol sa buhay. Para kapag dumating yung panahon na tayo ay wala na at ito yung kanilang babalikan, yan ang kanilang magiging lakas para magpatuloy sa kanilang buhay. Pangalawa, impart good lessons to others. Sana yung ating iniiwan, hindi pangit na alaala, hindi pangit na karanasan, kung hindi yung mga magagandang aral sa buhay na sa kanila ay magbibigay ng lakas. Pangatlong letter in the word live is V. Let us value relationships each day. Kasi baka may mga pakakataon, we value things but not relationships. Sabi ko nga nakakalungkot kapag ang isang tao pinapahalagahan lamang sa mga bagay na ibinibigay niya sa kanyang pamilya o sa kanyang kapwa. Kasi minsan sa ating buhay, baka we value the person because of things, not because of relationship. Tingin ko yan ang pangatlong paalaala sa atin. Lahat tayo hindi nabubuhay ng mag-isa. Palaging merong relasyon. Pamilya, katrabaho, kaibigan, kaparokya. Pero yan po yung pangatlong ating tignan. Ramdam ba ng ating pamilya, ng ating kaibigan, ng ating kapwa, na talagang mahalaga sa atin yung relasyon? Kasi baka may mga pakakataon, we can sacrifice relationship for the sake of things. Baka may mga pakakataon, mas mahalaga pa yung bagay kaysa yung ating ugnayan, yung ating pakikipagkaibigan, yung ating relasyon sa bawat isa. Tandaan po natin mga kapatid, darating ang panahon, ang bagay na uubos. Darating ang panahon din, anumang aral ng ating ibinabahagi sa ating kapwa
ay pwede nilang makalimutan. Pero hindi kung ano yung kanilang naramdaman dahil sa atin. Sana iparamdam natin sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapwa, gaano sila kahalaga sa atin. Hindi dahil merong naibibigay, kung hindi dahil ating pinapahalagahan yung ating relasyon sa kanila. Alam po nyo, dati, merong funeral mass dito sa ating parokya. Nalungkot ako, bakit? Sapagkat ang nakipaglibing ay 5 lamang. Nung ito'y kinuwento ko sa isa kong kaibigan na pari, ang sabi niya sa akin, nakakaawa kapag yung tao ay namatay, pero wala siyang iniwan na magandang relasyon sa kanyang kapwa. Pangatlo, letter V. Let us value relationship each day. Mabilis po ang buhay. Pero sana kahit mabilis ang buhay, araw-araw, wag nating sayangin ang pagkakataon para mapahalagahan ang ating relasyon sa bawat isa. Pero pang-apat po at panghuli, letter E. Let us enrich the life of others. Sana ating pagyamanin, hindi lang yung buhay natin. Kasi sa ating pong panahon ngayon, yung focus ay nasa ating mga sarili. Ano ba yung makukuha ko dyan? Ano ba yung mahihita ko dyan? Ano ba yung pakinabang ko dyan? Pero yung buhay po ng tao, mga kapatid, ay nagiging makabuluhan kung ating pinapagyaman yung buhay ng iba. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, simpleng bagay, pagbibigay ng pagkain, inumin, kasuotan, pagdalo sa may sakit o nasa bilangguan, ang lahat ng yaan ay hindi tungkol sa ating sarili. Ginagawa natin yaan patungo sa ating kapwa. Kasi pang-apat, we enrich not ourselves. Hindi natin pinapagyaman yung ating sarili. Kung hindi yung ating pinapagyaman ay yung buhay ng ating kapwa. Sabi nga nila, the happiest people are not those getting more, but those giving more. Ang pinakamasayang tao daw ay hindi yung maraming nakukuha. Sana dumating yung punto na yung ating kasiyahan tulad ng isang magulang ay yung dahil tayo ay may naibabahagi na ibibigay sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Kuriin ang pang-apat na ating tignan. Check our existence. Yung bang ating existence enriches the lives of others. Sabi nga sa isang nabasa kong aklat, our fingerprints don't fade from the lives we touch. Our fingerprints don't fade from the lives we touch. Mga kapatid, lahat tayo may mga bakas na iniiwan. Sana yung bakas na ating iniiwan sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay, sa ating kapwa, hindi agad-agad nabubura at hindi agad-agad nakakalimutan. Alam po nyo, noong April 2, 2005, si Pope John Paul II, ngayon po ay santo na, ay namatay. Pero ano yung kanyang huling mga salita? Ang huling salita po ni St. John Paul II ay ito, let me go to the house of the Father. Let me go to the house of the Father. Mga kapatid, walang kaluluwa na gumagala. Kasi dapat araw-araw alam natin, tulad ni St. John Paul II, kung saan tayo dapat pumunta. At yan ay ating naipapakita how we live each day. Sa araw na ito, wag lang nating ipanalangin ang mga yumao. Hilingin natin na bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya so that we could truly live. 4 na letra ang salitang live. First is L. Love fully and faithfully. Pangalawa is I. Impart good lessons to others. Third is letter V. Value relationship each day. And last, letter E. We enrich the lives of others. Mga kapatid, darating ang panahon, tayong lahat magiging kwento na lamang. Pero habang tayo ay nabubuhay pa, ayusin natin yung kwento ng ating buhay. Ituwid natin yung kwento na hindi maganda. Para kapag dumating ang panahon,
na tayo ay kwento na lamang, tayo yung kwento na gustong balik-balikan, hindi yung kwento na gustong agad-agad ay makalimutan. Amen.